Mga kapatid, baka lang may gusto makapakinig ng mga ilusyon-ilusyon ko. This is just for entertainment purposes na lang. Na-entertain ko na lang yung sarili ko kasi alas 4 na ng umaga, pinatulog ko yung anak ko. Ako hindi makatulog dahil hindi ko maiwasan mag-alala kay Tatay Diggs. Dahil ko naiisip na tangina, gagawa ka ng mabuti tapos ang kapalit ganun. Dahil lang insecure sa'yo itong mga putang inang politiko na walang ibang kayang gawin kundi lahat ng kabutihan gagawin nila pampapogi. Minimum requirement, maximum corruption, maximum credit grabbing, maximum bullshit. Pero ako, isa sa mga nagagalit ako na matindi kay General Torre. Marami akong kinamumuhian ng mga political figures, particularly sila Trillanes, no? Yung mga kasama niya, na kung minsan nagpapantasya ako na kasuntukan ko sila. Isang maginoong suntukan na to the death. Charis. Isa na sa pinapangarap ko na ganun. Pangarap lang ito, isang ilusyon. Malalakas sila, hindi man ako mananalo sa kanila sa tunay na buhay siguro. Pero iniilusyon ko. Isa sa mga iniilusyon ko ngayon si Bongbong, si Tambaloslos, si Satanas, sana lalaki siya. Saka itong si Torre, yung Quadcom, Young Guns, gusto ko silang makakasuntukan sa panaginip lang kasi sa tunay na buhay, tatalunin nila ako, lampa ako eh. Ilusyon ko lang to. Minsan iniisip ko itong si General Torre para hindi niya pabasukin si Sara Duterte, hindi niya hintayin. Parang napakabobo niya naman para maging general. Because bilang isang general o alagad ng batas, kailangan mong masunod yung konstitusyon. Yan yung very basic na kailangan, alam mo. So nakalagay nga sa konstitusyon, ang isang akusado ay dapat na maakampani ng kanyang abogado, preferably of his own choice. Kasi hindi naman yan in flagrante delicto, hindi naman yan nahuli si Duterte dyan, caught in the act na nag-i-snatch, merong ICC warrant na hindi naman maipapatupad kung hindi pumayag itong mga tanga na gobyerno natin, no? Particularly yung presidente natin na kinampanya ko yung bobo kami pareho niyan ni Bongbong. Kinampanya ko yan hayop na yan anyway, so napakabobo naman ni Torre para nakalagay sa konstitusyon Puta, ililipad mo kung saan yung dating Pangulo ng Pilipinas. Dapat may kasama siyang abogado. Preferably of his own choice. Ayaw nila. Ayaw niya. Order niya raw na hindi niya papapasukin. Ang putang ina. So napaka-arrogante, no? Para sa isang dating Pangulo na naglingkod at dinoble yung sahod niya. Hindi niya raw papapasukin. So ang teorya ko rito sa putang inang to is either wala na siyang pakialam sa retirement niya, baka busog na siya. Para kumilos siya ng ganon. Labagin mo yung konstitusyon. Against a former president na mahal ng bayan. So, ibig sabihin, ano man yung mangyari sa retirement mo, cool ka na. Baka ganon. Ganon yung pinahihiwatig ng kilos na yun. Or talagang you are grossly ignorant. Imposible yun. Tagal mo na sa serbisyo. So, it's either binusog ka ng ganon para gumawa ka ng katarantaduhan ng ganon ka flagrant. Malala ka pa sa martial law, ang putang ina ka. Or, eto yung isa kong ilusyon. Baka darating ang panahon na papalakpakan at mamahalin ko si General Torre. Baka naman umaarte siya ng ganon sa plano ni Pangulong Duterte.
Ayan na. Dati nangingibabaw yung, hanggang ngayon naman, nangingibabaw pa rin yung emosyon ko, yung galit ko. Parang gusto kong lumipad, kidnapin si Duterte, uwi siya ng Davao. Pagbabarilin lahat ng mga, yan yung ilusyon ko eh. Babarilin ko sila gamit yung aking mga laser gun na lumalabas sa mga mata ko. Yun yung illusion ko eh, tapos lilipad ako. Papasabugin ko sila gamit yung aking, meron akong bomba sa bibig. Lalabas na ganun, magic. Para ako cyborg. Yun ang illusion ko eh. Pero ang pangit nga pala ng illusion. Parang cyborg. Dapat pag nag-illusion tayo, pogi. So, anyway, parang Iron Man. Ganon. Yun yung pangarap ko eh. Tapos bibigyan ko rin ng Iron Man suit si Digong. Putang ina nyo. Mga bangag kayo. Pero mabalik ako sa topic. Baka naman gumaganyan-ganyan si General Torre. Pero he facilitated lang na mapunta sa ICC illegally si PRRD para maging audience ni PRRD ang buong mundo. At pag siya'y napakinggan ng buong mundo, he will once again provide dignity to the Filipino. God bless you. Ano ko lang to, katang isip ni Tito John John.